Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Doc Loren Badoy, may hamon kay Jose Claire Castro sa umanong issue ng relasyon sa isang DOJ official. Hinamon ni dating PCO Yusek Doc Loren Badoy si Palace Press Officer Jose Claire Castro na sagutin ang kumakalat na aligasyon na may relasyon umano ito sa isang opisyal ng Department of Justice. Sa kanyang reaksyon, diretsa nitong hinimok si Castro na magsalita ukol sa isyo. Okay, ay pakita ko muna yung litrato ha. Ayan o, itong dalawang magkatabi, yung may hawak na bulaklak si Jose Claire Castro. Tapos itong katabi niya, mataas na opisyal ng DOJ, Yusek din ata. Nabanggit itong pangalan niya. Claire Castro should address allegations that she has a relationship with DOJ, spokesperson pala. DOJ spokes Polo Martinez in exchange for giving Polo Martinez a higher government post, reprehensible and dangerous if true. Magkarelasyon, dahil sa relasyon, tataas ang posisyon nitong lalaki. Ganon ba yun? Kaya lang ito, aligasyon lang ito. Wala pa itong katotohanan. Ang naturang pahayag ay lumabas sa gitna ng usap-usapan online kung saan ilang netizens ang nag-uugnay sa personal na relasyon at umano'y posibleng impluensya sa loob ng gobyerno. Sa kasalukuyan, kapwa pa wala pang inilalabas na pahayag si Claire Castro at Polo Martinez kaugnay sa naturang issue. Kaya lang, dito po sa picture na kumakalat, sweet na sweet sila, inakbayan pa nga ng lalaki itong babae. Nung una kong nakita ito, ano ba ito? Gumanon na lang ako, wala akong inik whatsoever. Kasi, ang ganda ni Auntie Claire dito, very happy, blooming na blooming. Ang pogi naman nitong si lalaki. Hindi ko alam na spokesman ng DOJ yan. Anong pangalan? Polo Martinez. I think pangalawang araw na ito ng issue na ito. Medyo mabigat itong lumabas na issue. Kung ako si lalaki o ako si babae, sagot kagad. Di ba? Kahit sagutin mo lang, that's not true. Oh, bakit hindi naman tinatanong ng mainstream media? Takot ba silang magtanong? Kasi kung hindi tatanungin sa press con niya, edi kibit balikat na lang din siya hanggang mamatay ang issue. Pwede siguro yun. Kung minsan kasi, silence is the best answer. Kung minsan, depende kasi. Kaya lang, kung pabayaan mo lang, baka pwede rin mag-boomerang. Let's see. Kasi kung hindi naman ito totoo, it will just die down a natural death. Di wala. Yung mga issue pa ng relasyon, ano pa ba yung mga may relasyon? Ito, may nabasa akong post ni Attorney Rowena Guanzon. Binira niya si Attorney Jesus Palsis kasi merong blind item na isang matandang politiko initsapwera o pinalaya sa dinner ng mga Duterte. Is that you, Rowena Guanzon? Ganon ang post ni Jesus Palses. Bumira naman siya, itong mabantot na ito. Basta, hindi kita papatulan whatsoever. Imposibleng itataboy ng Duterte si tuwan-tuwa pa nga ang taga Davao City LGU na nagbisita doon. Mainit na welcome, Attorney Guanzon. Sino pa bang nandun? Attorney Harold Respicio, si kalimutan, Attorney Vic Rodriguez, meron pa.
Nandun sila, si Congressman Leandro Libiste. Tuwan-tuwa sila na, I think, Kiko Barsaga nandun din. Tuwan-tuwa sila na nakiisa sa pag-celebrate ng araw ng Davao City. Yung pala, araw ng Davao na i-timing din, sinabay na nila sa birthday ni Tatay Digong. So wag nating kalimutan mga kaibigan, March 28. Dalawang birthday na ni Tatay Digong na spend niya sa kulungan at nakakataba ang puso, nakakaiyak yung live stream o yung ano ni Alvin and Tourism na dinig daw ni PRRD yung mga kantahan, sigawan, yung pagpapakita ng suporta ng mga Duterte supporters sa Duterte Street. Naririnig daw sa loob. According to Alvin and Tourism, sabi daw ng mga staff sa ICC detention facility, hinihimok nila si PRRD na magpunta sa garden para makita niya, mas lalo niyang marinig yung ano. Lang sabi ni PRRD, never mind, I'm hearing them, I'm happy. Oh. So, tuwan-tuwa daw si PRRD yung suportang naipapakita sa kanya at sabi ni Congressman Pulong, tumataba na daw si PRRD, baka naka-adjust na siya. Kasi nung una, sabi nila payat na payat. Baka naka-adjust na siya sa pagkain. Nasanay na siya sa European food. Hindi na siya masyadong, kasi no choice siya. Wala nang mga Filipino food. Inununan, monggos, maruya, wala na. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero, mga buslot na gyud kaayo og makita gyud nato nga karaan na kayo ang iyang yero og gipang sumpay lang gani tungod kay gaulanan na. So mura na gyud og mga bituon ang mga bangag-bangag. Ano ni ang among gihatag nga yero. Dagko na gyud buslot. Nani ang among gihatag nga yero, so mag-atop na karon si Angkol. So ano ang itong tangkal. Ikaw na yun, kumanayan tayo. Kaya hari kau tu Suma na ang diri sa pikas, suma na pod ang diri sa pikas. Pag-atop pa. O karon humana gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga karon di kumulanan kay non punta nga taas pa sa kinabuhi napakapangatag pa siya asa nga dapit kung dagan po ang iyang matabagan dagan kayong salamat kaniya kung man siya gumala nini
Dagan kayong salamat. Pila na to katuig ang imong atop kol? Napula ng tukapin katuig. So, ulan na nagyod. Ulan na gid gusto to ngani na tanan na alas na ngani na. So, salamat kayo kol. Salamat sa Diyay.